Yan isang mapagpalang gabi po at magandang gabi sa lahat ng mga anak ng Diyos na nakatutok na po sa mga oras na ito sa ating live Bible study. At ngayong gabi po ay ika-4 na raan na po na gabi ng ating live Bible study. At sa gabi po ito ay katulad po ng ating nakasanayan, aawitan po muna natin at papupurihan ng ating Panginoon sa gabi nito.
Siyempre po, i-share din po natin ang ating live para po madami po po mga tao ang mahikayat sa salita ng ating Panginoon. At sa sandali nga po ito ay hindi ko na po papatagalin pa. At tinatawagan ko na po si Doc Hiner para po ibahagi ang magandang balita ng ating Panginoon. Magandang gabi po. Good evening sa lahat ng ating mga supporters dito sa loob ng studio. Lalong-lalo si Pastora Vita na laging naririnig at yung batang maliit na iyan. Alive siya. Si Faith, ang lola niya at ang anak, buong pamilya niya naglilingkod sa Panginoon. At tuwang-tuwa naman tayo sa Ate Tess, Mangon din, kay Renalyn, kay Shikaina, kay Donna. Donna. May kantang ganyan eh. Oo, pwede kong kantahin minsan yon sa gitara. On a way gone back for market house. Donna. Masaya yung kantang yon. Masayang masaya. Sa birthday mo ulit, Donna, kakantang kita. Nako, sabi nga ni Pastor, iba yung may tunay na kagalakan sa puso. Opo, lumalayo ang sakit. Ayan, ako nga pala may kasama ditong aking pamangkin, taga-Tabok. Ay, Nico, di ba di kayo taga-Tabok? Taga-Tabok ka rin. Ayun, si John Carlo Ramos, de Guzman yan, de Guzman, yung nanay niya. Sa mga nasa abroad, kayo pong mga OFWs at mga working parents na nariyan, iniwanan muna panandalian ng mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Maligayang bati po, magandang gabi po. Anumang oras sa inyo dyan, umaga, tanghali, gabi. Amen po talaga. At tayo muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Amang Diyos, sa gabing ito ay punong-puno at puspos na puspos ng kagalakan ng aming puso sapagkat kasama ka namin sa pagsamba, sa pagpupuri sa inyong banal na pangalan, dear God. Salamat po dahil sa walang kapagalang paglilingkod ng inyong mga anak, Panginoon. At bukas nga po ay napaka-busy naming lahat kasi ito'y araw ng pagsamba ng kalipunan ng inyong mga anak dito po sa iba't ibang parte ng Bulacan, lalo na po dito sa malapit sa amin, Donasyon, Tabok, at dyan po sa Angat, saka dyan sa Bustos, Baliwag, Plaridel. Lord God, ihanda po ninyo ang lahat ng aming mga buhay, isip at puso bukas. Gawin nyo kaming expectant to hear your word at amin pong sundin ang inyong mga utos, ang inyong mga salita sa buhay namin. Lord God, salamat po sa mga kabataan na narito kanina, Lord, sa likod ko kanina na tumutugtog ng magagandang awitin para sa inyo, Lord God. Sila po ay puspusin nyo rin ng buong kasiglahan at kalakasan upang patuloy silang maipaglingkod nila ang mga talentong ito, Lord God. Maraming salamat. Gabayan nyo kami through the Holy Spirit. Huwag po yung sarili kong personal na mga kuro-kuro lang lumabas dito, kundi ang isipan ng banal na Espiritu ang magpaliwanag sa amin sa inyong napakagagandang mga salita. Salamat, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen po. Ang pinakatema po ng akin pong gustong i-share sa inyo ngayong gabi ay may kaugnayan sa kasalanan at pagpapatawad. Opo. Kasi karamihan nga daw po sa panahon na ito, hindi na yata binibigyan ng atensyon yung topic na ito. At dahil diyan parang nakakalungkot dahil noon lang mga 2 weeks ago ay pinagdiwang natin yung Semana Santa na sinariwa natin ang lahat ng sakripisyo na binigay ng Panginoong Hesukristo para sa ating mga kasalanan. Kaya bago po yun, dalawang mga chapters po, isa sa Old Testament at isa sa New Testament ang akin pong pagbabatayan sa gabing ito. Doon sa Old Testament ay yun pong mga awit. Yung mga awit. Pwede ba, Pejong, yung verses 32 to 39? Sige. Sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala,
Gati nila ay paglabag, hindi pa rin naniniwala. Kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na. Biglang-bigla parating sa kanila ang parusa. Datapwat noon sila ay lilipulin na ng Diyos. Nagsisi ang karamihan sa kanya ay nagbalik loob. Yun. Noon nila ay nagunitang ang sanggalang nila ay ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman, palibhas ay Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila ay pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawakasin. Kung siya may nagalit, ito'y kanyang pinipigil. Nagunita pa ni Yahweh, sila'y mga tao lamang, hangin di na nagbabalik matapos na makaraan. Iba yung version mo, no? Pero maganda rin yan, halos ay patula. Dito naman sa version ko, ang salita ng Diyos, Biblia, ganito naman ang sinasabi. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, referring to Israel. Ano po? Ay, good evening po, Pastor Art. I'm glad you're here. Kasi, ano po minsan, okay, nagseselos, pagka yung iba yung nagsasalita, nandiyan kayo, katulad kahapon. Pero sabi ko, naku, ba't wala si Pastor ngayong gabi? Sabi ko, ay darating yan sa prayer meeting. Yun ang sabi ng Holy Spirit. Pero salamat po. Ayun po yung pamangking ko, kasi pogi ninyo, baka may kaagaw na kayo sa kapugian. Yan po, si John Carlo. Nagbabakasyon lang po yan. Yan po yung taga-Tabok. Yan po lumaki. Tapos lumingit pa. So, sa Caloocan na po sila ngayon. Okay. So, pagpapatuloy ko to. Nasaan na ba ako? Ulitin ko na lang. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, dun sa mga Israelites, ano po, yung pinaalaya sila buhat sa Ehipto, nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Ano? Talagang tao Ganyan Kahit na gumawa siya ng himala, dahil ng himala na ginawa ng Diyos, di ba? Ano-ano yun? Ako yung tubig, naging dugo, at kulay, at saka sari-sari pa. Hindi pa rin sila naniwala. Kaya kasalanan, ginawa, walang paniniwala, ay grabe talaga yan sa mata ng Panginoon. Kaya ganitong nangyari. Agad niyang winakasan ang buhay nila sa pamamagitan ng biglaang pagdating ng kapahamakan. Ang biglang pumasok sa isip ko dito sa biglang pagdating ng kapahamakan, COVID. Binigla tayo noong year 2020, Enero, although nagsimula daw ito ng 2019. Kaya nga po pinangalanan siyang COVID-19 kasi nagsimula noong 2019. Naging 2020. At yun ang pinadala daw ng Panginoon. Nung panahon na yon, bigla niyang winakasan ang buhay. Nung mga matitigas ang ulo na to, yung mga nagkasala at walang paniniwala. Nang patayin ng Diyos ang ilan sa kanila, buti na lang, ilan lang yung pinatay, hindi lahat. Ano po? Kasi dun sa ibang mga, natin sa Old Testament, nililipol talaga. Buong angkan, walang tinitira. Pero dito, sa mga Israelites na ito, nag-iwan ng Diyos ng remnants yon. Hindi niya nilipo lahat. Ilan lang yung pinatay. Ang mga natira, yun. Ang nangyari, doon sa mga natira, yung hindi namatay, lumapit na sa Kanya. Lumapit na sa Kanya. Siguro nagulat nga sila. Naku, paano na to? Delikado to. Nagkakamatayan yung mga kababayan natin. Adi, pag lumapit ka na sa Diyos, ibig sabihin mukhang nagising ka na, nauntog ka na, ganon. May pinapaalala ang Diyos sa iyo. So, paglapit sa Kanya, nagsisi at nagbalik loob.
Yun ang napakagandang nangyari. Mayroong pagsisisi at pagbabalik loob. Dito ko naalala mga kapatid yung awitin na, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Yun, manalangin. Ako, pakikinggan ko sila buhat sa kalangitan. I will hear them and I will forgive them. I will forgive their sins. Napakaganda po nito. Ewan ko kung ito ay inawit ng isang koro doon sa isang church. Gusto ko pong i-share sa inyo hanggang maalala ko po itong mga words. Ano po? If my people, yan po. If my people, ito po mga Israelites na to, yan ang people ng Lord, who are called by my name. Yung tinatawag sila sa aking pangalan. Pangalan ay Yahweh, ang dakilang Diyos. Ngayon tinatawag tayo mga Christians dahil nananampalataya tayo kay Christ. Yun po. That's our name. If my people who are called by my name shall humble themselves, yan, shall humble themselves and pray. Yun. Magpapakababa daw tayo ng loob at mananalangin. Tapos, then will I hear... naku, masyadong mataas yun. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray, then will I hear from heaven. Then will I hear from heaven. Then will I hear and will forgive their sins. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Nako, maganda pong awit na yon. Ito po yung isang verse dito sa Old Testament. Kung tatawag lang ang aking mga anak, yung tinatawag sa pangalan ko sila, magsisisi, magpapakumbaba, ay pakikinggan ko sila at akin silang patatawarin. Napakaganda, napakasarap na pag-ibig to ng ating Diyos Ama. Kaya, ito pa, pagpapatuloy sa verse 35, marami ang nagbalik loob sa Panginoon. At naalala nila na ang kataas-asang Diyos ang kanilang bato, refuge, rock, na kanlungan, at tagapagligtas. Nako, napakaganda nito. Naalala nila yung ginawang pagpapalaya sa kanila buhat sa kay Paraon doon sa Ehipto. Iniligtas sila. Kaya nagpuris sila sa Kanya. Ito lang ang malungkot, ang sumunod. Ngunit sa bibig lang. Iyon ang malungkot. Ang pagpupuri nila sa Diyos Ama ay sa bibig lang. Wala sa puso, wala sa kanilang kaloob-looban ng pagsamba. Kaya yun ang malungkot. Ang sabi, kaya sinungaling sila. Ganun pala po. Kapag tayo ay sumasamba, nagpupuri sa Panginoon, pero hanggang bibig lang, walang halaga pala sa Panginoon yon. Pero kanina habang nagsasamba tayo dun sa praise and worship natin kanina, damang-dama ko po ang presensya ng Banal na Espiritu sa kalipunan natin. At yung pong leader natin, talaga pong buong puso ang kanyang pag-awit. Damang-dama. Sabi ko nga,
Sabado na nga ngayon, dapat pagod na itong mga kabataan na to, mga hapong-hapon na ito dapat, biro nyo gabi-gabi. Meron tayong ganitong gawain, tapos bukas naghahanda sila sa mas malaking gawain, maghapon na paglilingkod. 2 services sa morning. So, God is so good, mga kapatid. Alam niya ang sitwasyon ng ating mga puso. Pero ang sinasabi nga doon sa mga Israelites, ganito pa rin, hindi sila tapat sa Kanya at sa kanilang kasunduan. May covenant kasi sila The Israelites and the Lord, si Yahweh. May covenant sila, pero hindi sila naging faithful sa covenant na yon. Lagi silang sumusuway. Gayon pa man, naawa pa rin ang Diyos sa kanila. Nako, ito po ang napakasarap na pag-ibig ng Diyos, yung kanyang mercy, yung awa niya, ay patuloy niyang ibinibigay sa kanyang mga anak. Naawa pa rin ang Diyos sa kanila. Pinatawad. Ayun, pinatawad ang mga kasalanan nila at hindi sila nilipol, hindi sila pinatay na lahat, hindi sila binawian ng buhay. Ay siya nga pala, doon sa bandang itaas, verses 30-31, ito po, may special siyang pinatay At sana'y wag mangyari dito sa atin. Ngunit, habang kumakain sila at nagpapakabusog, kasi binigyan nga sila ng pagkain ng Diyos, mga ibong pinadapo sa mga tolda nila, yan, nabusog sila. Habang sila ay kumakain at nagpapakabusog, verse 31, naggalit ang Diyos sa kanila. Meron pa rin, ang Panginoon natin nararamdaman din niya kung siya ay sinasamba ng totoo o hindi. Kaya ang ginawa niya, pinatay niya ang makikisig na mga kabataan ng Israel. Lagot. Kung may mga makikisig na kabataan dito, nako sana'y huwag kayong magkaroon ng anumang karamdamang maluba at magpatuloy lang kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ko rin alam kung bakit pinili yung makikisig na kabataan, hindi yung mga senior citizens. Hindi po ba, ngayon ang mga namamatay sa COVID, karamihan mga 70 years old pataas daw po, average age. Kasi may mga, comorbidities na tinatawag. Meron na silang mga iba pang kasing sakit. Pinahina lang sila lalo nung anumang virus na yon. Kaya, yun, natutuluyan po. Nagtataka ako, mga batang elementary school children, wala namang nababalitang nakaka-COVID. Kaya mukhang masyadong mapili itong virus na to. Pinipili lang niyang gusto niyang atakihin. So sa mga kabataan natin, magpatuloy kayo sa paglilingkod na marubdob talaga, taos puso ninyong ginagawa, buong kaluluwa niyo involved, buong buhay niyo, kalakasan niyo, lahat ng resources niyo, pinagkakalob niyo sa Panginoon, ay kayo ay kanyang pagpapalain. So, pinatawad ng Diyos ang kasalanan nila, hindi sila nilipol. Maraming beses niyang pinigil ang kanyang galit, kahit napakatindi ng kanyang poot. Ang hirap talaga kung minsan yan, pagka'y galit na galit, ang hirap pigilin yan. Minsan, bigla lang sisilakbo, ayun natin ng table, ganyan, batuhin yung dingding ng mga kaldero sa matinding galit. Hindi mapigil-pigil na poot. Kasi ganito ang naisip ng Panginoong Diyos, mga tao lang naman kasi sila. Mga tao lang sila. Parang hangin na dumadaan at biglang nawawala. Ayun. Naintindihan ng Diyos ang ating nature. We are but human beings. Sapagkat kami, di ba may awiting ganon? Sapagkat ako'y tao lamang. Usong-usong noon yung kanta na yan. Sapagkat tayo'y tao lamang daw. Kasi God is God. Iba siya talaga. And we are but dust. Alabok. Isang dakot lang tayo ng alabok na hinubog ng Panginoon at binugahan ng kanyang hininga. Kaya tayo nagkabuhay.
tayo talaga matitigas ang ulo. Nako, kahit nando pang sabihin natin sa ating sarili, nangangako tayo, napapako, kinabukasan, ginagawa ulit ang kasalanan. Dahil, kasi minsan alam natin, mahabagin naman ang aking Diyos Ama, patatawarin naman niya ako. Yun ang nasobrahan masyado ang ating pagka spoiled sa ating God the Father kay Yahweh. Alam natin siya'y mahabagin, kaya tayo nagpapatuloy sa kasalanan, tapos hihingi tayo, luluhod, hihingi ng awa, alam tayo papatawan. Pero mamaya po makikita natin na hindi dapat maging ganoon. So anyway, mayroong mabigat na nangyari doon sa panahon ng sa Old Testament para maibsan ang galit ng Diyos. Nagsasacrifice sila ng mga hayop na very yung mga pure, ika nga, walang mga sakit, mga malulusog, at yun ang kanilang ino-offer sa temple, sinasacrifice nila yon. But in spite of this paglilingkod, yung pagsasacrifice ng kanilang mga hayop na yan, nagkakasala pa rin sila. Hindi naging sapat sa ating Diyos Ama ang mga alay na yon. Mga kapatid, mas hinihiling ng Diyos na tayo'y sumunod. Sumunod sa kanyang mga utos at patuloy na manalig at manampalataya sa kanya. Hindi magsakripisyo ng kung ano-ano. Sapagkat ano man ang dalhin nating mga sakripisyo, mahalaga man yan, maganda man yan, busilak man yan, pero patuloy naman tayo sa paggawa ng kabuktutan ng mga kasamaan, talagang iiwas ng Diyos ang kanyang paningin sa atin. Hindi niya tayo matitingnan ng diretso sapagkat yung kasalanan na yon ang nagiging balakid para sa isang one-on-one relationship natin with God the Father. Kaya He had to send His only begotten Son. Dapat mayroong sakripisyong mas mahalaga, mas valuable kaysa dyan sa mga hayop na busilak na yan, na mga mataba at mga walang pekas man lang, walang bakas ng anumang karumihan. Kailangan niya ang isang dugong busilak, malinis, hindi nagkasala. At iyon ang dugo ng kanyang anak. Kaya dun sa unang Korinto, although pwede tayo, meron din akong gustong sabihin dito sa Salmo 78 na to, Psalm 78. Napakahaba pa itong Psalm na to. Very long. From verse 1 hanggang verse 72. Napakahaba itong chapter 78 na to ng Psalm. Pero dito po kasi nakalista yung lahat ng ginawang kabutihan ng Diyos sa kanila, lahat ng himalang ginawa niya, pero sa kabila nun, matigas pa rin ang ulo nila, sumamba pa sila sa mga Diyos-Diyosan, laging umaangal, laging nagko-complain, lagi nang merong sinusubukan nila yung Diyos. Kung kaya nga ba ng Diyos na tayo pakainin lahat dito? Kahit na ilang buwan, ilang taon? Yun ang kanilang mga tanong. Kaya nagalit talaga ang Diyos sa kanila. Kulang na kulang sila sa paniniwala, sa pananampalataya at pananalig sa Kanya. At ang hindi nga masyadong maganda, puro lamang pangtiyan lang ang kanilang hinahangad sa Panginoon. Hindi sila humihiling ng wisdom, hindi sila humihiling ng mga spiritual gifts, spiritual blessings. Puro material lang, anong aming iinumin dito, anong aming kakainin dito sa ilang na ito. At hindi sila naging kontento, lagi sila na lang nagko-complain. Puro reklamo dito, reklamo doon. Kaya hindi maalis-alis ang galit ng Panginoon. Pero sa kabila noon, Diyos pa rin siya ng pag-ibig. He is still the God of love. Doon sa 1 Corinthians 5, makikita natin doon yung pag-aalay kay Kristo. Pakibasa nga ulit, Pidyong, 1 Corinthians 5 verses 1 to 13.
Nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis. At itawalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu, sa inyong pagtitipon, at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang? Napaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa. Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayoy, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong Pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura, ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga mapakiapid. Hindi mga paganong mapakiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko, sapagat para sila ay maiwan ay kakailanganin ninyong umalis sa sanlibutan ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamaan ay ang nagsasabing Kristiyano siya, ngunit nakikiapid, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, o nagnanakaw, ni huwag kayo makikisalo sa gayong tao. Sapagkat wala akong karapatang umatol sa mga di-Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba? Ganito ang sinabi ng kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Salamat. Nais kong bigyan ng pansin dito yung yung role ni Jesus dito sa issue ng kasalanan, yung pagkakawalay natin sa presensya ng Panginoon. At babanggitin din natin yung mga examples na binanggit dito ni Apostle Paul para sa mga taga-Korinto. Yung sinasabi dun sa ipagdiwang natin ang pistang ito, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa, kundi ng tinapay na walang pampaalsa. Pero yung sinasabi dito na kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa. Dalawang kasi po itong tinapay na ito. Yung bread na halos kinakain natin araw-araw, yung pandesal, halimbawa, yan po ay mayroong lebadura. O ang lebadura ay yeast o yung pampaalsa, yung nagpapa-albok, tambok doon sa tinapay. Pero kung tayo nagko-communion, meron tayong kinakain na biskwit. Yun po yung walang lebadura. Yun po yung walang pampaalsa. Yung skyflakes, yan. O kaya yung ostya. Yan po. Kasi mayroong kaugnayan yun doon sa kasalanan at sa pagiging malinis. Kaya doon sa verse 7, actually, in-emphasize ko po dito yung, kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi ang kasalanan. Yun. Yung lumang pampaalsa na yon is equivalent to sin. Para maging bago daw tayo at malinis. Ayun, upang malinis, hindi upang malinis, kundi ay upang linisin tayo, maging malinis tayo. Sa katunayan, nilinis na kayo. Ayun. Nilinis na raw tayo talaga dahil inialay si Kristo para sa atin.
Napakalaga po yung emphasis na inialay si Kristo para sa atin. Sino ang nag-alay sa Kanya? Sino ba, mga kapatid? Ang Kanyang Ama, di ba? For God sent His only begotten Son. Isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak. Ayun. Siya mismo ang nag-alay kasi yung mga inyaalay natin, nung mga ninuno natin sa Old Testament, hindi sapat yun. Hindi sapat yung magagandang mga hayop na iyon, malilinis, walang bahid ng anumang sakit o karamdaman. Kailangan niya yung tunay na alay, busilak na dugo. At yun, nagampanan ng kanyang anak na si Jesus. Nagawa na niya yung paglilinis na yon. Nilinis na tayo ni Jesus. Ang tanong, bakit patuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan at kasamaan? Yun ang ikinalulungkot ni Apostol Pablo. Kasi may nagkwento sa kanya. Ayun sabi niya, may nagbalita sa akin. Hindi naman siguro chismis yun, kasi pagbalita, news. Pag chismis, gossip. Okay. May nagbalita sa akin na mayroon dyan sa inyo na gumagawa ng sexual immorality. Yun ang balita. Ang masaklap dito, yung gumagawa ng sexual immorality, member ng kalipunan, hindi tagalabas, hindi taong labas, kundi supposed to be, tumanggap na siya kay Kristo, pinatawad na siya, namumuhay niya dapat sa katwiran, sa katotohanan, sa kalinisan, sa kabanalan, pero gumagawa siya that means doing. Ongoing to. Is still doing it. Hindi yung gumawa, kasi gumawa past tense. Pero gumagawa, continuous pa niyang ginagawa. Tinatawag niya sarili niya na named after God or Christ, Christian siya. Pero patuloy pa siyang gumagawa ng sexual immorality. Doon sa binasa kanina ni Pidyong, yung kalaswaan yata yun, yung word na ginamit, at saka parang pangangalon niya, kahalayan, kahalayan. Oo. Kasi nga, ito yung kanyang specific case. Kinakasama niya yung asawa ng kanyang ama. Yung daddy mo may asawa, siguro bata-bata pa yung asawa niya. Maganda siguro. Yung anak na lalaki, na supposed to be yun ng Christian, ay kinakasama niya yung mother. Wow, malaswa talaga, di ba? Malaswa. Posibleng nangyari ito noon at posibleng nangyayari ngayon. Kasi yun noon at ngayon, ang kasalanan, walang pinipiling panahon. Mas grabe pa nga yung iba dun eh. Kasi mismo mga male prostitutes, nagse-service doon sa temple na pinagawa ni Solomon at minana ng kanyang mga anak, talagang evil. Talaga pong sobra-sobrang uri ng kasalanan at kahalayan ng ginagawa. So, ito daw ay masahol pa sa ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Totoo. Kasi yung mga tao namang hindi kumikilala sa Diyos, minsan may konsyensya pa rin yan. Hindi lang maatim na makisiping dun sa kanilang ina. Asawa ng kanyang ama eh. So, pwedeng stepmother, pwede. Kaya hindi niya kadugo. Pero even then, kung ikinasal yon, malaking kasalanan pa rin. So, dapat siya na ay naghinagpis kayo at pinalayasan niyo sa inyong grupo yung gumagawa nito. Ngayon, kahit wala ako dyan, so siya na ang nag-decide. Ang hindi ko po maintindihan dito, marahil si Pastor Art, pwede niya ipaliwanag ito mamaya o kaya sa ibang mga pagtuturo niya, yung ipaubaya ninyo kay Satanas. Kung minsan, hindi naman tayo nagpapaubaya kay Satanas, di ba? Tayo sabi, ipaubaya ko na sa Diyos yung problemang ito. Ipaubaya ko na sa Diyos yung ugali ng asawa kong yan na hindi ko maintindihan. Yung mga ganong klase. Pero ito ipaubaya na ninyo kay Satanas ang taong iyon. Yung taong gumagawa ng sexual immorality. Upang mapahamak, itong maganda. Upang mapahamak ang kanyang katawan, yung body. Mamamatay, mapahamak, pwedeng magka-COVID, pwedeng mabunggo, pwedeng
atakihin, pwedeng anuman, yung body niya, mawala. Pero yung spirit niya, yung kaluluwa niya, sabi rito, at maligtas ang kanyang espiritu. Yun. Mapapahamak yung kanyang body, but yung spirit niya ay masasave, maliligtas, for the day of judgment ng Panginoon. Para sa araw ng paghukom ng Panginoon. Kaya, kasi posibleng itong tao nga na to, tumanggap na to sa Panginoon. Matagal na. Yun nga lang, mayroon siyang weakness, yung sexual immorality na yon, na patuloy niyang ginagawa. Kaya, merong tayong katuruan na once you are saved, you are forever saved. Kahit na nagkakasala ka pa, okay lang mamatay ka, kaluluwa mo masasave. Although yung body mo pwedeng mamatay. Hindi ko nga alam kung bakit mayroong biglang namamatay na lang sa motorsiklo, nasasagasaan, nabubuwal, na pailalim sa ilalim ng truck na malaki. Mga ganong klase, marami na pong nangyari dito yung sa atin, mga aksidenteng ganyan. Siguro naisip ko, kung ito may mananampalataya, marahil gusto na ng Diyos na kunin yung buhay niya, kaysa mas tumindi pa ang mga gagawin niyang mga kasalanan. At kahit paano, kung siya ay tumanggap sa Panginoon noon, maliligtas pa rin yung kaluluwa niya. Although patay na nga siya, hindi na siya makakapag-enjoy pa ng buhay na masagana at makakapagdala pa ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Pero kasi Diyos nang nakakaalam ng bagay na yon. Sa verse 6, hindi tama ang pagyayabang ninyo. Hindi nyo ba alam ang kasabihang ang konting pampaalsa ay nakakapagpaalsa sa buong masa ng harina? Kaya alisin ninyo ang lumang pampaalsa na walang iba kundi kasalanan upang maging bago at malinis kayo. Kaya sa katunayan, nilinis na kayo dahil inyalay si Kristo sa atin. Tulad siya ng tupa, sheep. Isang holy sheep. The lamb, yun lamb sa English. Lamb of God. He is the Lamb of God who was sacrificed and offered for us. Tulad siya ng tupang iniaalay tuwing pista ng paglampas ng anghel. I think ito yung angel of death. Na nung panahon na sila sa Ehipto, nag-utos na maglagay ng krus, ng isang palatandaan, krus man yun or hindi, basta magpahid ng dugo doon sa may hamba, sa hamba yata ng kanilang pintuan. At pag dumating yung angel na yan, ay hindi niya papatayin yung firstborn, yung panganay, pinakapanganay sa kanilang mga anak. Lalagpasan niya, Passover, kaya tinawag dito the Passover, yung paglampas ng anghel na ito sa bahay ng isang mananampalataya o anak ng Diyos na mayroong palatandaan na yon. Yung hindi maglagay noon, kaya hindi ko alam, baka itong COVID, pag wala kang bakuna, lagot ka. Hindi pa ako nagpapabakuna, sa totoo lang. Ay, yung mga kasamaan ko pong mga ibang senior, sinatanong na nga ako, G, nagpabakuna ka ba? Hindi pa. Kasi pinag-aaralan ko pa, sabi ko . Ngayon, ting may mababasa ako, parang sabi ko, Lord, kayo na pong bahala kung papabakuna o hindi. Pero habang hindi, palakasin yung immune system ko, Lord. Kaya yun, kompleto sa tulog, inom ng mga calamansi juice, iwasan yung anumang mga sobrang alikabok na yan dyan sa palibot. Kasi may hika din po ako. So anyway, natural means na lang po ang ginagawa ko ngayon. And I believe na tayo parang mga bahay din na mayroong tanda na gano'n, lalampasan tayo ng angel of death na yan, yung mga COVID, whatever viruses na yan, liliparan ng hangin yan, palayo sa atin. Hindi papayagang pumasok sa ilong natin, sa lalamunan natin, sa baga natin, sa katawan natin. Hindi. Hindi. Maniwala tayo. Tingnan nyo, dito wala tayong mga nakamaskara dito na kahit magkakatabing ganyan. Si Faith, nagkasakit. Si Nuero, buhay na buhay ngayon kaysa sigla-siglang bata. Kasi marunong ang Diyos, alam niya, ililigtas niya ang mga nasa Kanya. Kasi tayo na mananampalataya, nasa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng banal. Binanal na tayo ng Diyos. Banal tayo, hagios sa Griegong salita. Hagios, holy, banal, set apart. Set apart tayo. Kaya, atong sabi,
Kaya ipagdiwang natin ang pistang ito, yung pista ng Passover, o pista ng pagliligtas ng Panginoon, ipagdiwang natin ito. Alam ko, linggo-linggo tayo ay mayroon ding communion service, and it's part of celebrating yung kaligtasan natin kay Christ. At ang inakain natin ay tinapay na walang pampaalsa talaga. At ito ang kanyang ang sinabi, hindi ipagdiwang natin ang pisang ito hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa o kasalanan, kundi ng tinapay na walang pampaalsa. Nang ibig sabihin, nang ibig sabihin ay, patuloy. Nang ibig sabihin ay talikuran ang alin, ang dati nating mga kasalanan at kasamaan. At ano ang gagawin? Mamuhay na tayo ng malinis at tapat. Very clear ang verse na ito. Underline na ninyo kung dala niyong Bible ninyo. Isulat ninyo sa inyong mga notebook. Itong verse 8 ng 1 Corinthians chapter 5. Ang ibig sabihin daw po nung pagkain ng tinapay na walang pampaalsa ay talikuran na natin ang dati nating mga kasalanan. Pag sinabing talikuran, ito'y pinakita ko na sa inyo, ako'y nakaharap dito. Pag tinalikuran ko yon, ako'y haharap doon. Kaya yung likod ko nandyan, nakatalikod na. Ayoko na ng kasalanan yan. Ayoko na, ligtas na ako, tapos na yan, past tense na yan. Hindi na ongoing o present tense na tulad dito na gumagawa ng sexual immorality. Continuous. Yung pagka tinalikuran mo na, tapos na yun. Hindi na yun part of your self. Kaya, ang napansin ko dito, mayroong word na ginamit, kasalanan at kasamaan. Kaya, magkaiba pa ba yun? Empoy. Magkaiba ba ang kasalanan at kasamaan? Sa tingin ko, yung kasalanan, yung talagang yung pagsuway, yun yung pinaka-big S o letter S na sin. Yung sumuway ka talaga, hindi ka tumupad sa utos ng Diyos. Na nagbunga ng iba't ibang uri ng kasamaan. Yun. Yung kasamaan, mga fruits of sin, palagay ko yun. Yung pagiging masama mo, siyempre may basihan din yan, may pinanggagalingan yan. Pagka masama ka, baka nananalitin na sa dugo mo talaga yung kasama na yan. Pero pagka pinatawad ka na ni Kristo, dapat wala na yon. Okay. So, maya-maya, makita natin marahil yung uri ng mga kasamaan na yon. At ang sabi, and live na, mabuhay na kayo ng malinis at tapat at banal. Pwede idagdag na banal. Kasi kanina, by the way, yung immoral na binabanggit dito, ang ibig daw sabihin sa pagkakagamit dito sa chapter na ito ay ang gumagawa ng sexual na immoralidad. So, very specific po. May kaugnayan siya sa kahalayan. At makita natin kung bakit. Kasi daw, yung katawan natin talaga, pagka nakiapid tayo, nakisiping tayo, involved hindi lang yung katawan pati yung will, yung pagpayag mo, yung nararamdaman mo, damang-dama mo. Kaya talagang kasalanan talaga, parang nasa impyerno marahil. Mag-iinit ng katawan mo, parang sinusunog na yung mo sa impyerno. Kasi alam mong maling-mali. Although yung iba daw kasalanan natin, hindi involve ang katawan. Halimbawa, hindi involve yung ibig sabihin pati kaluluwa mo. Kasi nga, pagka nakiapid, kasi ito meron tong unity sa paggawa ng kasalanan. At ito, nabanggit ko na po noon, marahil, yung mamaya po pala, kasi iisahin natin yung mga na yon. Okay. Ito na. Sumulat ako sa inyo noon na huwag kayong makikisama sa mga immoral. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ayun. Hindi siya nagre-refer sa mga non-believers. Yes. Hindi niya tinutukoy yung mga non-Christians. Sabi niya, kundi ang mga taong
Ayun, yun. Okay, sorry. Hindi ko tinutukoy dito ang mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, tinutukoy niya yung mga Christians, pero namumuhay pa rin sa kasalanan. Yan. Kasi dahil daw kung iiwasan ninyo yung mga taong ganon, kailangan na tayong umalis sa mundong ito. Siguro sa dami ng mga taong gumagawa ng lahat ng kahalayan at lahat ng mga kasalanan yan, talamak na sa lipunan natin, ay talagang gusto na nating umakyat na sa langit. Huwag na tayong makisama sa kanila kasi mahirap madali tayong maapektuhan ng mga yan. O maimpluwensyahan nila, di po ba? Kaya ang tinutukoy doon niya rito, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang mga nagsasabing sila'y mga kapatid sa Panginoon. Yun. Nagsasabi silang mga kapatid sa Panginoon, pero mga immoral, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mapanlait, lasenggo, at magnanakaw. Nako, inisa-isa na niya dito. So anyway, ilista natin natin tong mga binanggit niya na sa chapter, bagay ito sa chapter 6 meron din. Chapter 6 verses 9 and 10. Sige nga. Chapter 6 verses 9 and 10. Pakibasa nga, Pidyong. Hindi ba ninyo alam ng mga makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid, sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yun ang mas specific na pagpapaliwanag dito sa mga pinagagawang kasalanan at kasamaan. Hindi nyo raw ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? So yung mga masasama, ito yung mga talagang outside the flock of God. Kumbaga tayo lahat mga tupa na narito ngayon sa kulungan ng Panginoon, yung mga nandiyan sa labas nito na patuloy sa paggawa ng sari-sari ng mga kasalanan at kabuktutan, ay sila yung binabanggit dito. Isa-isahin natin, huwag daw tayo kasing paliling lang sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga ito. Una, immoral. Ang immoral dito sa pagkakagamit dito ay ang ibig sabihin dito ay yung gumagawa ng sexual na immoralidad. So it is confined to sexual immorality. Okay. And then, number 1 yun. Number 2, sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga idols. Or God's small letter G, na may mga mata na hindi nakakita, may tenga, hindi nakakapakinig. Yan ang mga Diyos-Diyosan. Nangangalunya. Okay. Ito yung nakikiapid. Makikita natin nga pala sa aklat ni John, yung babae na nahuli sa pangangalo niya, di po ba? Natandaan niyo yung turo noon na siya ay binabato hanggang siya ay mamatay. Pero lumapit si Jesus, sinabi, sino ba sa inyo ang walang kasalanan? Kung sino sa inyong walang kasalanan, sige, pumulot ka ng bato at ikaw ang maunang bumato sa babaeng ito. Pagkakasabi ni Jesus na yon, walang nakagalaw. Tahimik lang sila hanggang isa-isa silang umalis. Tapos pagkaalis nila, ang natira na lang doon si Jesus at saka yung babae na yon. Na habang nag-aargyon sila, si Jesus mayroon lang sinusulat doon sa harapan niya sa lupa. Ginagamit yung daliri niya. Kaya nung nakaalis na nga lahat, tinanong siya, sino, meron pa bang umuusig sa iyo? Wala na po, sabi niya. Sige, ayun, ano ba yung sinabi niya? Sige, humayo ka na, sabi ng Panginoon sa babaeng ito na nahuli sa pakikiapid o pangangalo niya, at huwag ka nang magkasala. Kaya may kaugnayan sa kasalanan talaga. Matindi. Jesus came here to forgive our sins. Unang-una po yan. At siya rin naman nagpagaling.
at siya rin gumawa ng maraming himala. Kaya sama-sama po yung kanyang ministry na yan ng healing at pagpapagaling at yung kanyang pagpapatawad sa mga kasalanan. Ganon din po yung nangyari, di po ba sa kay, although walang pangalan yun, pero yung paralitiko po doon sa pagpapagaling sa Bethesda. Ano po ang nangyari? Nung nagkita siya ulit ni Jesus doon sa templo, ang huling salita ni Jesus bago sila naghiwalay, sin no more. SNM, sin no more. Huwag ka nang magkasala pang muli kasi baka mas grabe pang mangyari sa iyo. Hindi ka lang mabalik ulit sa pagkapilay mo, pagkalumpo, pero baka mamaya gumagapang ka na lang dyan, papauwi. Walang bumubuhat sa iyo, mas grabe pa. Kaya sin no more is always related to pagpapatawad sa kasalanan. Kasi nga doon sa Old Testament, yun ang kinamuhi ng Panginoong Diyos ni Yahweh sa kanila. Sila ay nagkasala at walang pananampalataya. Lagi silang complain ng complain. At lagi silang nagtayo ng Diyos-Diyosan at sumasamba sa mga inuukit na mga bagay lamang. So anyway, may sumunod. After immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalun niya o nakikiapid, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at babae. Ito mga bagay nito mga kapatid, talamak na ito. Ito na yung mga signs of the times mga kapatid. Matitigas na talagang ulo ng maraming tao. Itong pakikipagrelasyon, iba to sa friend lang kayo ng kapwa mo lalaki o kapwa babae. Kasi si Jonathan at saka si Haring David, naging best friends yan. Mahigit pa sila sa magkapatid. They are very close to each other. Kung babasahin natin yung First King sa buhay ni Haring David, napakaganda ng kanyang relationship. Saka sa Samuel din. Yung anak ni Haring Saul na si Jonathan, na ipinagtanggol niya si David sa kanyang ama na umuusig sa kanya, na wala namang kadahilanan. At nung namatay siya, yung anak ni Jonathan, kinalinga ni Haring David. Ganon katindi yung friendship nila. Pero walang sexual immorality na nangyari sa kanilang dalawa. Talagang very close friends lang sila. Yung pakikipagrelasyon, iba yun. Pag may relasyon ka, ay masyado na yung meron ng kasama niyang pagsisiping, magdamag o ano man. Meron na yung ay hindi ko na masasabi hanggang hindi ko nakikita ng mata ko kasi ayokong humusga. Pero talamak na sa mga YouTube ngayon, mga video na mapapanood natin. Ako, sari-sari na po yung mga. At hindi lang mga matatanda, mga kabataan na rin gumagawa niyan, mga teenagers. Kaya malungkot po talaga. At tayo ipapadating na doon sa pag-end of times na yan. Kaya ganito na matindi na yung katigasan ng ulo, ang pagsuway ng maraming tao sa Panginoon. Susunod doon, magnanakaw, thief. Yung pagnanakaw, isa rin yun na sign of the time. Sobra-sobra na ngayon ang mga nagnanakaw. May tanong ako nga pala, yung bang di nagbabayad ng utang, magnanakaw din? Yes or no? Natango si Empoy, natawa pa nga siya. Yes, pwede, di ba? Kasi parang kinain mo, kinuha mo na sa tindahan ni Aling ni Ate Gina, pero hindi ko sinasabi na hindi kayo nagbabayad. Alam ko, bayad lahat ang utang kay Ate Gina. At magpapautang pa yan. Kasi patuloy naman tayo dito na tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Iyan ang himala, isa yan sa mga himala. Paano nababayaran ang mapagkakautang natin lahat? Kasi ang Diyos natin mayaman sa lahat. Sa Kanya nang gagaling ang lahat. Naku po, pagka hindi nyo pinaniwalaan yan, ewan ko kung paano tayo mabubuhay pa. Diyos is the source, God is the source of all things na ating tinatamasa. So kung may utang kayo sa kapwa nyo, abay, tabi nyo na yung pera at ibalik nyo na, ibayaran nyo na. Huwag nyo nang patagalin. Yung sakim. Naku, sakim. Sa English, greedy.
mga sakim, mga magnanakaw, nakikipagrelasyon, bla bla bla, sumasama Diyos yun. Ano ba yung kaibahan ng sakim saka sa madamot? Sige nga. Ha? Yung madamot sa English, selfish, di ba? Yung sakim sa English, greedy. Ngayon, alin ang mas grabe sa dalawa? Yung greedy o yung maramot? Oh, yung greedy mas grabe. Kasi yung greedy maramot na sa kimpa, 'di ba? Kapag greedy ka, ayaw mo magbigay din. Gusto mo sa iyo, akin, akin pa. Yung sa iyo, akin, sa kanila, akin. Oh, greedy talaga 'yon. Ayaw mag-abot ng kusang loob. Okay, so clear yan ha? It is worse. Greedy is worse. Ano naman kaibahan ng ito? Yung mayabang, kasi sabi din dito, huwag kayong magyayabang. Anong kaiba nung nagyayabang o nagbubuhat ng sariling bangko at saka doon sa naninirang puri? Sige nga, anong kaiba nung dalawa? Yung mapanlait daw kasi paninirang puri yon. Kasi nakalista din dito yung mapanlait. Slanderer. Yung isa ba naman, mayabang kasi ano rin dito ang utos, huwag kayong magmayabang. Okay, ano yung kaibahan ng dalawa? Alin ang mas grabe? Yung mayabang o yung nagmamapuri? Ganito. Yung mayabang, kadalasan yan yung daw nagbubuhat ng sariling bangko, di ba? Pinagmamayabang niya sarili niya, buhat yung sariling bangko, ganon. Ngayon yung nagmamapuri, mas grabe yon. Kasi binubuhat na niya yung sariling bangko, tinutuligsapan niya yung iba. Yun ang masama. Di ba? Masama yon. Kasi pagka yung nagmapuri ka, sasabihin mo, oy siya, pangit. O kaya, o siya, maduwit. O siya, ganyan. Adi, hinuhusgas mo na siya. Pero at the same time, ikaw naman ay nagyayabang ka rin. Buti pa ako, hindi. Ganon. So, nanlalait ka na, inaangat mo pa ang sarili mong bangko. Dun sa isa, lang siya. Anyway, lasenggo, ayan ang susunod. Given to wine. Yun yung mga lasenggo, talamak na rin yung mga naglalaseng sa panahon ng ngayon. Minsan, nagdadrive ako dyan, ingat ako talaga kasi hahapay-hapay na gano'n, nasa gilid ng daan. Kung biglang tumawid, delikado, kaya slow down ako kaagad. Yun ang malungkot, yung mga taong gano'n kasi medyo mahina na yung coordination ng kanilang utak sa kanilang paa, sa kanilang kamay, at maya-maya babagsak na yun, baka gagapang na yun sa hagdan nila pa uwi. Yung paglalasing kasi nakakasira talaga ng katawan natin yan, ng isip natin. So mapanlait, mandarambong, nako, ano ba yung mandarambong sa English? Mandarambong. Mahigit pa yan sa magnanakaw, di ba? Ano yun swindler. Sa English yan. Sa English yung mandarambong, swindler. O kaya scammer, yung mga mahilig sa pag-i-scam. Scam. Nanloloko, budol-budol, yung mga ganon. Nako, kasi gusto niyang makanakaw din sa iyo. Ginagamitan niyang konting strategy. Yeah, grabe po yan. Nagkalat na yan sa ating lipunan, mga kapatid. At salamat sa Diyos, tayo ay nasa loob ng kanyang kulungan at umaasa tayong lahat na hindi tayo guilty dyan. So, ganito ang ginawa ng Diyos. At tayo, inihiwalay na niya dyan sa ganyang mga tao. Ginawa niya tayong banal, ibinukod niya tayo para sa Kanya lang. Yon. Kaya ikaw, tayong lahat, we are separated from the world, but we are in the world. Hindi tayo pwedeng mamundok o kaya umakyat na sa langit hanggang hindi tayo kinukuha talaga. Nandito pa rin tayo, lalabanan natin to. Kaya puro struggle sa paglaban. So, itinuring tayo ng Diyos para sa Kanya. Kung ganon, bakit pasasako pa tayo kay Satanas? Dapat hindi na. Huwag natin paggamit kay Satanas yung katawan natin, yung isip natin. Ibinukod na tayo ng Diyos na maging banal para sa Kanya. At itong maganda, justified in Christ. Itinuring na Kanya
na tayo, itinuring na tayo na matuwid. We are righteous because of what Christ has done. Dahil sa Panginoong Hesukristo at dahil sa Espiritu ng ating Diyos. Napaganda mga kapatid, itong pinag-aaral natin, nandito ang Diyos Ama, si Yahweh, noong unang panahon, nung kapanahonan ng mga Israelites, at itarito ang Panginoon, ang pag-aaral ng kanyang sarili, at narito rin naman ang pagkasi ng banal na Espiritu sa atin ngayon upang manatili tayong banal at kagamit-gamit sa Diyos. Yes, yung mga kabataan ngayon na naglilingkod, napaganda yung sinabi na mayroon pong turo na ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Doon sa verse 18 ng chapter 6. Okay. Part B, ang katawan ay hindi para sa sexual na imoralidad, kundi para sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Clear sa inyo mga kabataan? Ipaglingkod ninyo sa Diyos ang inyong katawan, ang inyong puso at isip para sa Diyos lang talaga. At ang Diyos ang mag-iingat nito, referring to katawan. Ang Diyos ang mag-aalis ng COVID, ang magpapalayas ng anumang mga virus and bacteria sa inyo. Iingatan niya yung katawan ninyo o natin kung ipaglilingkod natin ng puspos at taos-puso sa ating Diyos. So Jesus will give us life and will make us enjoy life more abundantly. Ang Satanas, ang kanyang role is to steal, magnakaw, to kill, pumatay, and to destroy, manira, sirain ang buhay natin, ang relationship natin sa ating pamilya, sa ating kapwa. Yan ang role ng Satanas. But the role of Jesus is to build up, to give life, and to give us abundant blessings. Kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Ang ibang kasalanang ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Ngunit, ang gumagawa ng sexual na immoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Yun. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Pag-aari tayo ng Diyos, mga kapatid. Okay? Let us all remember that. Ang Diyos sabi niya, I am holy. So kayo rin dapat maging holy. Dapat maging banal din kayo. Meaning, sumampalataya kayo sa akin palagi. Yung pagiging banal kasama na dyan yung pananampalataya. Dahil itinuring na ng Diyos na tayo ay sa Kanya, mabuhay tayo sa kabanalan. Sa verse 20, pangwakas, dahil tinubos na tayo ni Kristo, yung pag-aalay niyang dugo niya para sa atin, ito ay napakalaking halaga. Very precious. Napakalaking halaga yung pagkakatubo sa atin ni Hesukristo. Kaya gamitin natin, gamitin ninyong inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Amen. 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 Yan. Yan po mga kapatid, ang mensahe ngayong gabi. At ako po ay galak na galak at salamat sa Holy Spirit. Nandito tayo lahat, patuloy sa paglilingkod sa Panginoon. All glory to God, our Father, and to Jesus, His Son, and the fellowship of the Holy Spirit. Muli, magandang gabi, hanggang sa muli, mga taga-subaybay. Salamat po ang ating MC Apo, Pastor. Thank you po. God bless. Ano ba yung dito.
Eh, ano, Pedyo? Nakaready na ba yung pandal mo yun? Ito yung Ha? Saan? Bakit hindi tumutulog yan? Yung puti kanina to. Eh, huwag mong tindihin sila. Nakaon na? Ha? Nakaon na? Worship muna tayo, isama na natin yung bukas kasi alas 6. Dapat meron tayo kanilang, di ba 7 ang start natin. Kaya ba ninyong magising ng ano, kahit mga 15 minutes worship? Ano? O mabitin tayo? Always
katawan nila. Lahat iba-ibang klaseng blessing. Depende sa needs nila. Kung gayon, depende sa kahilingan. Bukas sa lahat ng mga sasamba, lahat ng prayer request nyo, isulat nyo na. Susunogin natin dahil yun yung revelation ng Lord. So meron na tayong maliit, yata yung palayo po na ito, John. Walang mabili. Di ba rin, next time yung malaki. Susunugin natin. Yun yung nakita eh. So lahat kayo nasasamba, lahat kayo may prayer request, diringgin ang Panginoon niya. Sigurado, sinabi ng Lord. Amen. Sino? Sa akin po katulad po nung kay Mama na sinabi po ni Lord na lahat po ng blessings ay nakahanda na po. Ang kailangan na lang po ng tao is umatin po sa pagsamba para po makuha po nila yung blessings na gusto nila. Yun. So kailangan talaga kayo po na malayo. Hindi makasamba, sumabay kayo sa oras 7 to 9, 9:30 to 11:30. Yung pagsamba natin. Ikaw. Sa akin po ang ako pong nakita, lahat po tayo na sumamba, nakaluhod po tayo, tapos nakataas po yung mga kamay. Tapos sabi po ni Lord, dito po sa templo niya, na nagsisilbing balon po natin, magiging po tayo ng pagpapala po bukas dito po sa templo. Amen. So gawin natin yun. Nakita palang lumuluhod. Luluhod tayo sa pagsamba natin kay Lord. So bawat kahilingan natin, granted yan. Granted in the mighty name of Jesus. Sino pa dyan? Ginagawa So sa lang nakita ko maraming mga puno, pero yung puno na yun, sa sobrang tindi ng init at sikat ng araw, mga sila, mga lalanta. Sige. Tapos pastor, nung dumating yung hamog, nabuhay sila, nagsiglahan, lumago ang dahon, namunga yung mga puno na yun. Sabi ng Panginoon, iyan ay larawan ng mga anak ko na bukas ay sasamba. May iba't ibang pasanin na dala-dala. Pero pag uwi nila, pastor, wala na yung mga nila ngayon. Wala na yung mga pasanin. Bigat, hindi sa nakukuha niyo tulad. Para bang nawala ng pag-asa. Pero dahil sa hamog, Amen. ibang hamog yun. Hindi hamog na galing sa COVID-19 ng China yun. Kaya tayo kung ano-ano sakit. Yun ay hamog na mula sa langit. Amen. Na magpapasaliwa sa buhay natin, sa pananampalataya natin. Sino pa? Ayan, sa akin po sabi ng Lord, yung Sunday pa lang po, marami na daw pong tumanggap nung buong isang linggo na to. Mas marami daw po ngayong linggo na to kasi palakihan daw po ng faith bukas. Kung sino daw yung pinakamalaking panampalataya, siya yung pinakamaraming iuwi bukas. So, mga kapatid, ganito yun. Inunahan ako ni Lord para hindi tayo ma-distract kasi may mga mananamba dyan na mga pasaway pa, ayaw sumabay. Huwag yung tingnan, dito tayo tumingin lahat. Problema nila kung sasabay sila sa gusto ng Lord o hindi. Huwag yung intindihin kasi may distract kayo. Huwag yung tingnan ng tao. At titingnan natin, lahat kayo na nakaharap tayo dito. So kung ano man yung kanilang posture dyan, ano man ang kanilang nakaupo, nakaluhod, nakatayo, huwag nyo intindihin. Focus tayo nung kay Jesus, looking unto Jesus. Then, si Jesus na bahala at tumugon. So, depende yan sa mga faith nila. Pag wala silang faith, wala silang maiuwi. Kasi, ang revelation, itong church, balon. So, kanya-kanyang igip. So, depende yun sa needs ng tao. So, purihin ang Panginoon sa magandang mga kapahayagan. So, mas maganda yun yung sinabi na kita ni Kainan na nakaluhod. Brad Noni, huwag ka maingay muna sa likod na. Alam ko, iniingay mo, binibida mo yung kabutihan ni Lord. Pero huwag muna, sawayin mo na sa likod na maingay. Ayan, hindi balik pag sinabi mag-ingay, purihin ang Lord doon muna. Pero yung mga salitang hindi, walang connection doon sa usapan, sa worship, huwag sawayin ninyo. No? Ngayon, kung ayaw magpasaway, palabasin mo. Nakaka-distract yun eh. Nakaka-distract yan. No? Maliwanag. Basta tayo dito na nakaranas, nakarating na doon sa heaven, pinakita ng Lord, focus lang tayo. Focus kayo kay Lord din, kung ano yung revelation, kung ano yung kapahayagan ng Panginoon, sasabihin ninyo. Pero lahat kayo na halos nakakita ng ating ginawa na karanas, kayo yung magbigay ng mensahe. Mag-i-encourage kayo sa lahat. Mangunguna lang ako sa mga kanta na kakantahin natin. No? So, maliwanag? So, para bukas, tagumpay